Hindi pinakamabuti, pero pinakatotoo, ang tunay na lakas ni Carmel sa PBB Club 2.0. Sa PBB Club 2.0, napakadaling pumili ng panig. May mga housemate na agad tinawag na pinakamabait. May mga nilagyan ng label na pinakamaarte. May mga ginawang bida, at may mga hinusgahan agad bilang kontrabida. Pero si Carmel, parang nasa gitna ng lahat. Hindi siya iniluklok bilang pinakamabuti. Hindi rin siya itinulak bilang pinakamasama. At siguro, doon pa lang nagsisimula ang totoong kwento niya. Kasi kung titignan natin ng mas malalim, si Carmel ang klase ng housemate na hindi madaling basahin. Hindi siya loud, hindi siya pa-impress, hindi rin siya palaging nakasmile para sa camera. At sa isang reality show, minsan ang hindi paggawa ng eksena ang pinakanakakagulat. Maraming nagsasabi na hindi raw siya ang pinakamabuti, lalo na kung pagbabasehan ang violations niya. At totoo naman iyon, may pagkukulang siya, may mga desisyon siyang pwedeng mas naging maingat. May mga pagkakataong napag-alitan siya. Pero ang tanong, ginamit ba niya ang mga pagkakamaling iyon para magpanggap na iba siya? O ginamit ba niya iyon para mas kilalanin ang sarili niya? Para sa akin, malinaw ang sagot. Isa sa mga pinaka-honest na sinabi ni Carmel bago pumasok sa Kuya House ay ito. Isa siyang private person. Hindi siya sanay magbukas agad. Gusto niya ng boundaries, at ang pinakahiling niya lang ay makabuo ng maayos na friendship. Hindi niya ipinangako na siya ang magiging pinakamabait. Hindi niya ipinangako na siya ang pinaka-perpekto. Ang ipinangako lang niya, magiging totoo siya. At sa loob ng bahay, iyon mismo ang nakita natin. Habang ang iba ay kayang makipagkulitin kahit pagod. Si Carmel minsan pinipiling manahimik. Habang ang iba ay game sa lahat ng usapan. Si Carmel may mga bagay na pinipiling itago. At hindi iyon pagiging plastic. Iyon ay pagiging totoo sa sariling limitasyon. May mga taong expressive. May mga taong reserved. At hindi porke tahimik, wala nang malasakit. Sa totoo lang, mas nakilala ko si Carmel habang tumatagal ang pananatili niya sa loob ng bahay. Hindi dahil mas naging madaldal siya, kundi dahil mas nakita natin kung paano siya humarap sa pressure. Araw-araw sa PBB, sinusubok ang emosyon, pasensya, at prinsipyo. Hindi lang dahil sa tasks, kundi dahil sa expectations ng tao sa labas. At si Carmel, ramdam mo na dala niya ang bigat ng expectation na iyon. Pero sa halip na mag-adjust ng personalidad, pinili niyang panindigan kung sino siya. Makikita mo ang positivity niya hindi sa exaggerated na saya, kundi sa tahimik na pagpapatuloy. Makikita mo ang determination niya hindi sa mga salita, kundi sa consistency. At kahit may mga araw na hirap siya, hindi niya ginamit iyon para humila ng iba pababa. Isang moment na talagang tumatak sa marami ay yung letter kung saan naisama pa rin niya si Marco, kahit wala na ito sa loob. Hindi niya kailangan gawin iyon. Walang kamera na nag-utos. Walang script. Ginawa niya iyon dahil totoo siyang marunong magpahalaga. Para sa akin, doon mo makikita ang pagkakaiba ng kabutihang pinapakita at kabutihang kusang lumalabas. May mga nagsasabi na masyado raw siyang guarded. May nagsasabi na hindi raw siya approachable. May nagsasabi na masyado raw siyang sarili lang. Pero hindi ba pwedeng ang isang tao ay mabuti, kahit hindi palaging available sa lahat? Hindi lahat ng mabuting tao ay palabati. Hindi lahat ng caring ay expressive. Hindi lahat ng genuine ay madaling maintindihan. At sa panahon ngayon, parang nakalimutan na natin iyon. Si Carmel ay hindi nagbuo ng imahe para magustuhan. Hindi siya kumapit sa love team para manatili. Hindi siya naglaro ng safe character para lang umabot. Pinili niyang ipakita ang sarili niya, buo, may flaws, may takot, may pangarap. At hindi iyon madaling gawin sa isang bahay na lahat ay hinuhusgahan. Ang nakikita ko kay Carmel ay isang taong handang matuto. Hindi niya sinasabing tama siya palagi. Hindi niya sinasabing wala siyang mali. Sa halip, makikita mo ang humility. Yung handang makinig. Yung handang ayusin ang sarili. At iyon ang dahilan kung bakit maraming fans ang nananatili sa kanya. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil relatable siya. Sa mga kabataan na nanonood, si Carmel ang paalala na hindi mo kailangang magpanggap para tanggapin. Na pwede kang maging reserved. Pwede kang magkamali. Pwede kang matuto habang lumalaban para sa pangarap mo. Hindi siya ang pinakamabait sa papel. Pero isa siya sa may pinakamalinaw na prinsipyo. Hindi siya ang pinakamaingay. Pero ramdam ang presensya. Hindi siya perpekto. Pero totoo. At sa isang reality show na madalas ginagawang performance ang kabutihan. Ang pagiging totoo ang pinakamalakas na statement. Kaya para sa akin, si Carmel ay hindi dapat ikumpara kung sino ang mas mabait. Mas tamang tanungin kung sino ang nanatiling sarili. At sa tanong na iyon, malakas ang pangalan ni Carmel. At ikaw, ano ang tingin mo? Mas mahalaga ba ang pagiging pinakamabait?
O ang pagiging pinakatotoo? Kung agree ka sa analysis na ito, i-like mo ang video. Mag-comment ka ng opinion mo tungkol kay Carmel at sa PBB Club 2.0. I-share mo ito para mas maraming makibahagi sa diskusyon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Buzz Pinas para sa mas marami pang honest, balanced, at makabuluhang PBB commentaries. Salamat sa panonood, at hanggang sa susunod na analysis.